Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, gayunmay, hindi kayo nanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumalapit sa akin. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po natin narinig sa ating Ebanghelyo mula sa mabibig ng Panginoong Nazareno yung mahalagang bagay na dapat nating maintindihan. Sabi po dito, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay." Siyang buhay. Na kadalasan po sa panahon natin ngayon, talagang pilit nating hinahanap yung mga bagay na magbibigay buhay sa atin. Pag sinabing magbibigay buhay, yung magbibigay ng kaligayahan, magdudulot ng kung ano mang kaginhawahan sa buhay. Kaya minsan, ang pananaw natin kung bakit tayo naririto sa simbahan ay para yung guminhawa ayon sa pananaw ng mundo. Paano ba maginhawa? Maginhawa, marami kang pera, may mga bahay, lupa, may kotse, material na bagay. Every now and then, nag-a-upgrade ka ng mga gadget. Yun yung sa pananaw ng mundo, magbibigay buhay sa atin. Pero in reality, alam naman natin, matapos natin makamtan ng ito, hindi sapat pa rin. Hindi pa rin ito yung nagpapasaya sa atin ng lubusan. Kahit nga minsan nakuha na natin yung career natin, nakuha mo na yung pinapangarap mong trabaho, o kung ano mang posisyon ang gusto mo, nakuha mo na yung taong minamahal mo, hindi pa rin talaga yun sumasapat para maibsan yung paghahanap mo ng magbibigay ng sigla sa iyo. Parang at the end of the day, pag ikaw na lang mag-isa, masasabi mo sa sarili mo parang may kulang pa rin. At yun yung nais na ipaunawa sa atin ng poong Nazareno. Kaya nga sabi niya, "Bumaba ako mula sa langit para magbigay buhay." At yun yung nais niyang gawin sa tuwing tayo po ay naririto sa banal na misa. Parating pinapaalala sa pamamagitan ng paghahati-hati ng tinapay na sinasabing ito ang magbibigay ng buhay. Kaya napakahalaga na nananalig, na nananampalataya tayo sa ating tinatanggap na ito talaga ang magbibigay buhay sa atin. Kasi sa tuwing pupunta naman tayo sa simbahan, magdadasal tayo para sa ibang bagay. Pupunta tayo sa Nazareno para humingi ng mga bagay-bagay na sa tingin natin, sa sarili natin, magpapasaya sa atin. Pero alam ng Diyos, hindi Hindi madali, no? Bago natin makamtan yung buhay na nais na ibigay ng Diyos sa atin,
marami tayong pagsubok na dapat malampasan. Diba? Dito sa unang pagbasa, yung karanasan ng mga unang Kristiyano na nais silang sumunod kay Kristo, pero sinusundan din sila ng mga problema, ng pag-uusig, na halos, diba, dito po, pinapatay na yung lahat ng mga nais sumunod kay Kristo. Kaya po, gusto mo pa ba sumunod kay Kristo? O kaya ka ba nandito dahil gusto mong sumunod kay Kristo? O kaya ka nandito dahil mayroon kang hihingiin sa Diyos na inaakala mong ito ang magpapasaya sa iyo? Kapag tinanggap natin si Kristo ng buong buo at nananalig sa Kanya o manalig sa Kanya, kahit wala yung mga bagay na pinapangarap natin, mararamdaman mo yung contentment, mararamdaman mo yung saya, mararamdaman mo na buo ka na kahit na wala yung mga material na bagay. At yun yung hingin natin sa Diyos. Matindi yung laban ng mundo, laban dito sa tinuturo ni Kristo. Idalangin natin na nawa matuto tayong tumanggap kay Kristo bilang nagbibigay ng buhay. Amen.